Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, magugulat ka. Nako, lahat bumaliktad na. AFP, COMELEC at INC, sanib pwersa na. Yan na, nagtatanong mga kabayan. Di mapigilan, binagsak BBM. Yan mga ka-review natin patungkol po yan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Eto na po, simulan na natin. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nakipagkita sa mga general sa isang malaking pagtitipon at pumirma sa isang manifesto ang mga general upang kontrahin ang maling pamamalakad ng Administrasyong Marcos. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa balitang ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutan So yan mga kabayan, at subscribe na click po kayo. ang Maraming notification salamat bell po. para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos makipagkita ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga general sa isang malaking pagtitipon, tila dumating na di umano ang hudyat na pinakahihintay nila. Ayon pa nga sa mga balita, ay kabado na ang Malacanang sa naturang pangyayari. Kung ating matatandaan, nauna nang isiniwalat ng kontrobersyal na vlogger na si Maharlika na naghahanda na di umano ang pamilyang Marcos sa kanilang pagtakas palabas ng bansa. Dagdag pa dito, ay tila tama ang mga naging pahayag noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magagaya si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sayang nga lang no mga kabayan kasi dapat eto na yung chance nila to change no yung perception ng taong bayan no doon sa kanilang nakaraan no. Eto na ang tamang panahon sana, but ganun pa man mga kabayan no, wala parang tama yung sinasabi kanina, parang inuulit lang nila. Kung ano po yung ginawa nila noon, yun din po ang ginagawa nila ngayon. So, sayang lang. Senior na napilitang tumakas sa bansa dahil napatalsik sila sa Malacanang sud ng people power. Kabado na di umano ang palasyo dahil anumang oras ay maaaring lumusob na ang mga militar at ang sambayanang Pilipino at hihilahin na di umano ito sa kanyang pwesto. Nakatulad di umano sa ni Pangulong Bongbong Marcos ay malaki ang posibilidad na maggaya siya nito matapos ang isang kudita. Kumbinsido na di umano ang mga uniformadong sundalo at kapulisan sa pagiging bangag ni Pangulong Bongbong Marcos at ilawan ng direksyon di umano ang kanyang pagmamahala sa bansa. Matatanda ang daang-daang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National. So yan mga kabayan, ano po ang reaction niyo doon po sa sinasabing walang direksyon ang pamumuno no ni President Bongbong Marcos Jr. Sa palagay ko hindi organized, parang hindi talaga mga kabayan, walang direksyon nga hindi organized, di ba? Hindi natin alam kung anong plano nila sa ekonomiya natin na patuloy pong tumataas ang inflation, no? Hindi natin alam kung anong plano nila sa flood control projects na yan na hindi nga natin makita kung nasaan yung 5,500 flood control, no? Anong plano nila sa mga kinuha nilang mga pondo mula sa iba't ibang mga ahensya, di ba? Like for example, PhilHealth, SSS, GSIS at saka marami pang iba. Anong plano nila doon sa binenta nilang 25 tons of gold, mga kabayan? Aba, ano pa? At kung ano-ano pa, diba? Anong plano nila sa pondo ng mga ayudang ito? Isa lang po yung kanina nagsasabi na wala daw direksyon. Ako, meron po. Lahat po ng sinabi ko kanina mga kabayan, isa lang po ang direksyon. Alam niyo na po kung saan, no?
sa napakalaking bulsa na hindi mapuno-puno, mga kababayan. No? May direksyon naman pala, hindi lang natin nagugustuhan, no? Yung direksyon na tinatahak nila. But still, no? Meron po silang direksyon. Posible namang wala. Talagang meron yan. Kaso nga lang, it's not for the people, no? It's for them. Ha? Nako naman. Na pulis o PNP ang pumirma sa isang manifesto upang ipanawagan at kontrahin ang ginawang kalukuhan ng Administrasyong Marcos, lalo na sa pagmamaniobra sa 2025 budget ng bansa na di umano'y malaki ang portion dito ay paniguradong maibubulsa ng mga buhayang nakaupo sa pamahalaan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay hindi naman mapigilan magkomento ng mga ilang dismayadong netizen na dapat bago di umano mag-midterm election ay dapat mapaalis na di umano si Pangulong Bongbong Marcos at si VP Sara na ang ating presidente bago tayo malubog sa kumunoy ng kahirapan at yurakan ang karapatan ng mga taong bayan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay di naman mapigilan magkomento ng marami sa ating mga kababayan at ayon pa nga sa kanila, never again Marcos and Romualdez. Pahirap sa mga Pilipino. Grabe ng bilihin ng mahal. Lalo bigas, di na naman nasunod yung 20 pesos per kilo. Lalo lang nagmahal. Salamat. Yang bigas talaga, no, mga kababayan. Talagang tumatakbo sa isip ng bawat isang Pilipino, yung 20 pesos na kilo ng bigas, no? Isipin mo naman, di ba? Posible, di ba? It is possible. Itong sinabi niya sa kampanya na gagawing or pabababain, yan. Yung kilo ng bigas, yun din yung maybe, no? Naging dahilan ng isang ordinaryong Pilipino para iboto siya. Maybe it's not for Duterte because of this campaign promise niya, no? Na 20, ikaw ba naman, makakabili ka na ng 20 pesos na kilo ng bigas, di ba? Boto natin to. Yan. Ang tawag dyan, nabudol tayo. Sa mga magigiting na mga retired PMers at pagpapakita ng katatagan at tensyon sa katotohanan, kayo ang inaasahan namin sa sama kay Tatay Digong. Dapat lahat may kinalaman sa nakawan, panagutin sila dahil bayan ang nakataya dito at kinabukasan ng taong bayan. Kinakasangka Lahat daw, yan mga kabayan, lahat daw ng may kinalaman sa nakawan, papanagutin sila. Ang tanong ngayon, sino po ang nangungunang may kinalaman sa nakawan, no? Ito, i-explain natin or magbigay tayo ng, for instance, example, no? Okay, gagawa po ng batas, no? Yung AKAP, let's say yung AKAP. Pagdating po sa, nagawa na nila, congressman, senators, may kinalaman sa nakawan. May kinalaman po yung congressman, may kinalaman po yung senators. But wait, teka lang. Sino ang pipirma, ang last na pipirma dyan para maisakatuparan yan? Ibang presidente natin, si President Bongbong Marcos Jr., di may kinalaman rin siya. Diba? May kinalaman rin siya sa nakawang nangyayaring ito. Hindi lang po congressman, hindi lang po senators. Maging ang presidente natin may kinalaman sapagkat siya po ang muling pumipirma para maisabatas itong mga pwede nilang gawing new version of pork barrel. Diba? nila itong ayuda kuno pero korupsyon talaga ang pakay nila. God bless Pilipinas. Kailangan ng bansa natin yung may malasakit at may pagmamahal sa ating bansa at sa bayan ng Pilipino ngayon. Lang ako nakakita na ang presidente ang adik at bangag, walang direksyon ang pamumuno. Pinagtatawanan tayo sa ibang bansa. Yan nga ba ang sinasabi ko? Oras kumilos si Tatay Digong. Yan ang hudyat ng pagkilos agad ang mga general para mapatalsik si Bangag para maisalba ang bansang Pilipinas kasi lugmok na sa utang ang gobyerno. Kailangan maisalba na. Kaya tama yan, kilos na agad. Kailangan na ang kamay na bakal. Go na tayo mga taong bayan. God bless us all. Sabi ng reaksyon nito
Alam niyo mga kabayan, no, kung hindi lang talaga nila kinawawa masyado ang Pilipino, no? Ay hindi naman magre-react siguro si Tatay Digong, mga kabayan. At saka yung mga generals, di ba? Retired generals. Hindi po yan magre-react sila. Kung hindi lang nila nakikita talagang kawawa na talagang Pilipino. Ha? Saka kanilang ginagawang mga hindi natin alam eh. Ang dami pong pwede nating may tanong sa gobyernong ito kung saan napunta. No? Kaso nga lang, sa dami nang itatanong natin, baka paulit-ulit na lang tayo dito, mga kababayan. Sinabi ko na po kanina yung iba. No? At marami pa ring iba. Oh, di ba? Yung loto nga, hindi ko pa nabanggit eh. Ngayon, babanggitin ko. Yung loto pa, isa pa yan, di ba? Dapat sana sa ano na yan eh, charity. Pero nagiging, hindi ko alam kung anong nangyayari dyan. Di ba? Sa termino talaga ni President Bongbong Marcos Jr., marami pong maswerteng Pilipino. Di ba? Halos linggo-linggo may tumatama dyan eh. Oh, grabe po. Ang post ni Dr. Richard and Erika Mata posted 1 hour ago. I-share nila yung Sunstar Davao Post. Basahin ko. COMELEC Chairperson George Irwin Garcia said he called for an emergency meeting on Tuesday. Kanina. Ito, Bakit Tuesday, daw? Bakit? January 14, 2025 to decide whether or not to suspend the printing of ballots for the 2025 midterm election. Yan na mga kababayan, nakarating na po kaya COMELEC Chairman George Garcia. Yung nangyari, no? Diyan po sa Tacloban City, no? Na gusto nilang gurugurin agad eh, di ba? Wala pa sabi nga may nakita nga akong nag-comment dito mga kababayan. Sabi niya, grabe naman. Sabi niya, grabe naman po, no? Wala pang eleksyon. Malayo pa po ang eleksyon. Panalo na agad si Tambaluslos. Sino ba namang hindi mananalo? Siya lang ang nandun sa sample ballot, mga kababayan. Paano hindi yan mananalo? No? Kaya eto ngayon, uma-action na si COMELEC Chairman George Garcia, mga kababayan, to suspend printing of sample sample ballots ba? Yan kasi inagahan nyo kasi yung mapandurugas ninyo. Kaya yan, nabibisto kayo. Kung ginawa niyo yan nung na talaga, hindi na magrereklamo yung tao. At nga lang, hindi talaga mapigilan no? Hindi nila mapigilan, sobrang overwhelmed, no? Sila sa kapangyari sa anong tawag dito? Pagkakamkam ng kapangyarihan, no? So, well, anyway, kaya, may magagawa ba talaga ito si COMELEC Chairman Garcia dito sa ginagawa ni Tambaluslos dyan sa Tacloban City? No? Tingnan po natin kung anong magagawa niya. Baka kasi, di ba? Yung kasi nung mga last vlogs natin, we are very confirm na, di ba? Sa atin lang, we are confirmed that yung COMELEC na bayaran. Sa atin lang yun konfirmado sa atin. Iwan ko lang sa kanila. This came after the Supreme Court issued temporary restraining orders halting the full body from implementing its rulings to disqualify or cancel the candidacies of 5 individuals running in the May elections. Okay, so sinearch ko sino-sino yung 5. Bakit nag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order? Sino yung 5? Sino kaya yan? Ng COMELEC. Sige nga, sino kaya ito? Sa GMA News Online. Supreme Court issues TRO on COMELEC disqualification versus Erese and others in election 2025. Published January 14, 2025 by Joanna Le Casilao, GMA Integrated News. Okay, so
si former Caloocan City Representative Edgar Erese and others. So, hindi na pangalanan kung sino yung others, basta 5. Kinatigan ng Supreme Court yung kanilang petition at nag-order na nag-issue na ang Supreme Court ng TRO para itigil yung desisyon ng COMELEC pag-disqualify dito sa mga kandidato. So, at the press Sayang, hindi pala kasama doon si yung opponent dito ni Speaker Martin Romualdez na si Nene Bacali, no? So sana umapila rin, no, itong kampo nila to make sure na makatakbo nga sila kasi ayaw talaga ng tao kaya kaya tambalustos. Ewan ba natin kung bakit nagkaganon? Napakasimple po ng kanilang ground for disqualifying mga Nene Bacali, mga karibin natin. Ang sinasabi nila, she is not registered, no, resident. Nako naman. Pambata lang yung ano ninyo no? Mga pang grade 1 lang yung mga palusot ninyo. Kasi isipin mo ba, hindi tatakbo ka ba kung hindi ka nakatira dyan? Diba? Nakakahiya ka naman kung tatakbo ka taga-Amerika ka tapos tatakbo ka dyan sa Tacloban City, di ba? Doon ka naka-registered sa Amerika tapos dito ka tatakbo sa Tacloban City. Nakakahiya naman yun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, pang grade 1 lang talaga itong mga palusot nila conference, Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting said the SC ordered the full body to comment on Erese's petition with a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Okay, so aside from Erese, she said the Supreme Court also granted a TRO in favor of 2 individuals who were declared nuisance candidates, one whose application was denied by COMELEC and one whose certificate of candidacy was cancelled by the full body. So, 5 lahat ang nanalong kandidato kasi kinatigan sila ng Supreme Court. I hope kasama na dito yung si Nene Bacali, yung biglang nawala ang kanyang pangalan sa balota, yung kalaban ba ni Speaker Martin Romualdez sa Leyte. Nako talaga mga kabag. Kapag maibalik po ang pangalan ni Ma'am Nene Bacali dyan po sa balot na yan, no? I'm pretty sure siguro mga karibin natin mananalo po siya. Kasi marami rin po ang nanonood sa atin na taga Tacloban, Leyte, no? Dito sa ating channel, nagko-comment po sila. So, suportahan daw nila itong si Ma'am Nene Bacali. Salamat naman po kung gano'n. Para at least, di ba? Sa susunod na Congress, wala na pong tambaluslos. Di ba? Wala na tayong speaker na tambaluslos. Di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.